Thank you, Maraming Doc salamat. Aris. Thank you. God Thank bless, you God bless po. po. Pwede na po kayong pumasok, Doc Jun. Yung slide nyo po kung may naka-ready po kayong slide. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin po. Po. Okay. At narito ko Magandang ngayon gabi. sa Real Quezon. Magandang gabi po sa lahat. Okay, sandali Magandang gabi, lang. Doc. Magandang gabi. Tayo'y... Ayan. Okay. So, nakita na po yung screen natin. Yan. So, visible na po yung ating screen mga ka. Yes po, yes po. Pero Okay, ano siya, okay. scattered. Sorry. Ha? Sige at Try nyo po i-full screen, Doc. okay. Hello. Yes po, yes po. Okay. Okay. Lumipat lang ng location. Maganda yung aking location ngayon. Nasa tabi ng dagat. Good evening po, Doc. Pastor, Yeah, good evening. Maliwanag po yung aking audio. Okay lang? Liwanag po. Maliwanag. Okay, salamat. Salamat po ng marami. Ako'y mag-share ng aking screen. Sandali lang. So, ito na. Okay. So, inyo na pong nakita yung aking screen. Visible na po ba? Yes, Doc, yes. Okay, salamat. Salamat ng marami. Good. Okay, lumipat lang ng location. Okay, so tayo po nandito muli sa ating subject, sa ating course, Nutritional Science. Ano po? Ito yung part ng ating program towards sa phytoscience. Ako'y nag-enjoy sa pakikinig kay Major Aris doon sa kanyang presentation. Ano po? Marami tayong challenge siguro mga kapatid pagdating po dito sapagkat ito'y phytoscience. Alam nyo sa sa ganitong mga program siguro kailangan natin ng marami o ilan pang mga paano ko ba ito masasabi? Yung personal na mga pag-aaral, yung mga background kasi habang ako nakikinig kanina, may mga perspective o may mga topics na related sa anatomy and physiology. Mayroon ding mga ilang topic na related, ilang mga terms, terminologies na related sa pathology at karamihan doon sa mga terms na aking napakinggan ay related po sa pharmacology. Alam niyo mga kapatid, maganda yung ating pag-aaral na ito, phytoscience,
kumbaga yung plant science. Pero pagka tayo'y mag-uusap ng mga bagay na mayroong kinalaman towards, kung siguro preventive, it will be fine, but towards curative na mga aspeto, maganda siguro na personally tayo'y magkaroon ng in-depth talaga ng mga pag-aaral pa sa ilang mga bagay, no? Ilang mga bagay na related sa science, gaya na nabanggit ko po kanina, yung pharmacology, yung pathology, yung anatomy and physiology. Alam ko naman nakikinig ngayon si Doc Ray sa atin. Siguro ma-augment kaya kaunti itong ating magandang pag-aaral dito sa ating masteral ng phytoscience, mga kabadid ko. Kasi ito'y kahit sabihin na po natin, ito'y alternative. May mga subject po tayo niyan, Doc. Mayroon tayo June. niyan. Okay. So kahit ito'y sabihin na po natin na ano ba yung term na iniisip ko. Tayo'y wala sa mainline ng medisina, ng medicine, pero yung mga terminologies nating ginagamit related doon sa medisina, sa pag-aaral na yon. Kaya ang akin pong parang damdamin lamang sa bagay po na ito, maganda na ating makover din yung ilang mga bagay na yon para po kahit doon sa paggamit ng mga iilang konsepto na ating pinag-aralan, kasi hindi maiwasan talaga natin itong mahabanggit dahil sa we're trying to discuss about curative na aspeto na yung mga terms na yon napaka-importante. Mga kabayan, ako naman nahutuwa Major Aris, Doc Aris, doon sa sa iyong presentation where you are encouraging everybody to study continually. Talagang aral ng aral lang tayo, mag-research tayo, Kaya yun ang akin ding challenge sa inyo, mga kabatid ko, na pagka talagang ang ating puso, ang ating direction ay nandoon sa promotion ng mabuting kalusugan, at saka yung paggamit ng ilang mga alternatibo na mga bagay para ating may promote ang mabuting kalusugan, then magandang tayo'y patuloy na talagang ating ilinangin ang ilang mga bagay para yung ating karunungan, yung ating kaalaman ay lalo pang lumalago. Lalo pang lumalago. Anyway, tayo po dadako na muna dito sa ating course ngayon, Nutritional Science. At itong mga nakalipas na mga Thursdays, atin pong pinag-aralan ng mga bagay na nakapaloob dito sa course description ng ating course. Kagaya ng what is good nutrition, at saka yung mga dietary guidelines, yung mga key nutrients, hindi ko na muna na-discuss po yon dahil sa ito'y basic pagdating sa human nutrition. Pero nabanggit ko po sa inyo last time na atin itong gagawin na parang isang requirement sa inyo na bawat isa gagawa ng kanyang sarili na research, personal na research at siguro next Thursday ating ipa-plot itong bagay na ito. Siguro po akin ding suggestion, siguro yun pa lang ating yung ating Zoom link ay pabago-bago hindi pala parihas. Every class session, iba yung ating link, iba pati yung password. Yun tama ba ako? Kasi kanina wala akong link na nakuha. Nag-try ako na magpasok doon sa dati na link nung October 3 ba o the other week. Hindi ako nakapasok. At nung aking makita ang link ngayon ay bago. Siguro po sabihin po natin siguro mai-share sa akin yung link ahead of time, early part ng ng Thursday para malaman ko kung ako'y maghahanda o whatever. Okay? So, ito yung ating mga na-discuss na mga topics na key nutrients would be given as an assignment. Pagkatapos yung caloric control part din dito, yung mga practices, yung meal pattern, at itong mga sunod pa na mga topics, atin itong pag-uusapan simula ngayon at sa darating na mga Thursdays. Sa ngayon,
I would like us to look at this slide. Sabi ni John Knowles, atin itong nakita na dati, people are dying today not because of diseases but because of our lifestyle. Kumbaga yung ating way of life, the way we live, mga kapatid. At ito'y ulit-ulit ko na pinapakita sa inyo tuwing meron tayong klase sapagkat ito'y mahalaga. At ang isang bagay pagka ulit-ulit na pinapakita, ulit-ulit na binabanggit, ibig sabihin doon, yan po ay mahalaga. No? Talagang mahalaga. At magandang ating hindi malilimutan, kundi ating maalaala sa lahat ng oras, yung nabanggit ko po kanina, people are dying because of the way we live. At sa datos na ito ng WHO, 74% ng causes of death today, mga kapatid, ay dahil sa ano po, lifestyle diseases, way of life, yung ating way of life. 18%, yun yung mga infectious diseases, at saka yung accidents and injuries, around 8%. Alam nyo, napapansin ito ng aking asawa kasi siya ay nagtatrabaho bilang isang medical officer, isang doktor sa district hospital dito po sa Infanta Quezon. Itong Infanta Quezon na district hospital caters to around 7 municipalities, ano po, including Infanta, Naca, Real, pagkatapos yung Polillo, Bordillos, Panukulan, pati yung Humalig, yung Patanungan. So around 7 to 8 na mga bayan. At nagtataka sila sapagkat ito may share ko lamang sapagkat itong ating kasalukuyan ng mga panahon, sobrang dami ng pasyente. Sobrang dami talaga ng pasyente. Yung district hospital na ang bed capacity is only around 30 to 35 beds, ay umaabot sila ng higit pa ng 50, 60, 60 beds kung minsan, minsan nasa hallway na, minsan yung isang bed nagdubli-dubli na. 2 ng pasyente ang siyang nag-occupy sa isang bed, mga kapatid. Kaya napatanong, no? Kumbaga napatanong yung aking asawa at sabi niya, bakit kaya ganito? So kanyang tinanong yung in charge sa medical records. Kanyang tinanong din yung mga nurses na nandoon sa na in charge sa mga inpatients, yung mga pasyente na nako-confine sa hospital. At talagang na-observe nila, mga kapatid ko, na dumadami talaga ngayon ang mga tao na may sakit. Alam nyo, ang common na mga kaso o mga sakit, karamdaman na siyang na-confine sa isang pangkaraniwan na district hospital, kagaya dito sa Infanta Quezon, very common nowadays yung na-stroke. Kumbaga, inatake sa utak, no? Brain attack, Kasi kung mayroong heart attack, atake sa puso, yung stroke, yun yung ugat na pumutok sa ating utak, yung stroke, mga kapatid. So, very common. Talagang marami. Yung mga high blood, yung mga diabetic. Kumbaga, ito yung mga sakit na related sa ating lifestyle, no? Mayroong kinalaman sa ating paraan ng ating pamumuhay. Kaya, people are dying today because of the way we live. Yung porsyento na ito 74%. Baka 2020 pa ito, baka itong latest na report at lalabas na yung latest na report, mga kapatid ko, o if not, baka lumabas na, baka ito'y mas lalo nang lumaki. Kasi, nung previous pa na report, nung ako'y nasa IAS pa nagtuturo, nabanggit ko doon around mga 70% lang. 7 out of 10 deaths today are before, that was about ilang taon na, 5 to 8 years ago, 2013, mga 10 years ago, mga kapatid ko. Sabi doon, in 10 years to 20 years, lifestyle diseases would be causing around 80% na ng causes of death or dahilan ng pagkamatay.
So, yung 74, malapit na ito dito sa 80% na dahilan ng pagkamatay. At ulitin ko po, yung lifestyle mga kabatid ko, simple lang. What we put inside our bodies, at ikalawa, what we do with our bodies. Diba? Yung ating pinapapasok, yung pagkain, yung ating iniinom, maaari siguro yung mga drugs, yung gamot, simpleng gamot. Kaya nabanggit ko, narinig ko kanina, sabi ni Major Aris sa atin, na yung mga tao na ayaw uminom ng gamot kasi mayroon itong mga side effect, nakakasira ng ating atay, so on and so forth, etc. Totoo po yun. Kaya nga, what we put inside our bodies, mayroon yung mga adverse effects sa ating kalusugan. Then ikalawa, what we do with our bodies, yung ating ginagawa sa ating katawan. Natutulog ka ba ng maaga? Ikaw ba ay overwork? Ikaw ba ay ikaw ba ay sedentary ang lifestyle? Yun yung ganung mga bagay mga kabadid na mayroong kinalaman sa kung ano ang ating ginagawa sa ating mga katawan. Now, ito ay muli po ay pinapakita ko sa inyo according to various research studies, pag-aaral ng buong mundo, mga government entities, yung mga universities, educational entities mga kabatid, at saka yung malalaki na mga organizations, just like the World Health Organization, sa pangbuong mundo, yung kanilang summary ng kanilang pag-aaral pagdating sa good health practices to combat, to address the problem of the rising lifestyle diseases that causes death around the world today, mga kabatid, 7 yung kanilang nakikita. Ano yung 7 best practices? Ano po? Sapat na tulog, regular na exercise, yung ating pagkain ay plant-based, kabagay not animal-based, kundi yung vegetarian, yung vegan o plant-based, nabanggit ko po last time, na ito yung term ngayon na more acceptable pagdating sa ating current na time. Tapos yung healthy fats, yung whole grains, yung healthy weight, at saka yung sad-free. Kung inyo pong mapansin, mga minamahal, mga kabadid, yung ating pag-aaral, pagdating sa nutritional science, nakabase ito dito sa evidence-based. Kung ano yung problema ng ating lipunan, ng ating mundo, ano ang dahilan kung bakit ang tao nagkakasakit, yun ang ating ina-address pagdating sa nutrisyon, pagdating sa ating pagkain. Kaya ating diniscuss yung mga guidelines. Pagkatapos last week, ating pinag-usapan yung plant-based na pagkain. Di ba? Ano yung plant-based na pagkain mga kabatid? At ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito pala, ay ating pag-uusapan ang isa dito sa best practices, yung whole grains. Yung rest, yung exercise, baka yung exercise, mabanggit ko, pero yung rest, yan po ay hindi naman related sa nutrition, but if we can find time, atin itong pag-uusapan din. So yung plant-based, na-discuss ko na ito. Di ba? Last week. At i-review nyo dun sa ating anong tawag dito? Yung recorded natin na lecture last week. Ngayon, mga kapatid ko, yung whole grains, ito yung topic na ginamit ko, the smart carbohydrates. Smart carbs, yung carbs, shortcut yan doon sa major nutrient na carbohydrates. Ulitin ko mayroon tayong 3 na major nutrients. Carbohydrates, yung protein, at saka yung fats. 3 ito mga kabadid. Ito ang 3 source ng energy. Ulitin ko, major nutrients ay carbohydrates, yung protein, at saka yung fats. Pagkatapos yung micronutrients, minor nutrients mga kabadid, yun ay yung vitamins and minerals. Okay Meron pa naman ibang mga nutrients gaya ng water, pero yung fiber, pero ito yung pinakamahalaga sa lahat. So, smart carbohydrates, ito din yung whole grains. Alam nyo, sabi ng ating Panginoon,
in related sa whole grains, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kita nyo? Yan ang aking biblical basis dito. Ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Hindi lang ito talata na related, mga kapatid ko, sa pag-aasawa. Nang pinagsama ng Diyos, ang lalaki, ang babae, pag sila'y nag-asawa, hindi sila dapat na maghiwalay. Ang sumpahan ng pagmamahal bilang mag-asawa ay habang buhay. Iyan po ay related din sa ating pagkain na ang pinagsama ng Diyos, the whole foods na pinagsama ng Panginoon, mga kapatid, just like the grains, yung mga butil, di ba? Sabi nga, nung panahon ng creation, sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng mga halaman na nagkakabunga, nagkakabunga at nagkakabinhi, at ang lahat ng mga puno na nagkakabunga at nagkakabinhi, mga kapatid, so yung lahat ng mga halaman na nagkakabunga at nagkakabinhi, yun yung mga grains. Yun yung palay, yun yung mais, yun yung trigo, di ba? Yun yung rye, yun yung mga cereals, ika nga. Yun namang mga halaman na nagkakabunga, nagkakabinhi, yun yung mga puno na yan, di ba? Yun na yung mga prutas naman. Okay? The fruits. Kasi yung vegetables, hindi yan kasama sa original na diet ng tao. Ang kasama sa original na diet ng tao, mga kapatid, the fruits, the grains, the legumes, hindi ba? Yung mga beans, yan, mga legumes na yan, yun ang original talaga. Okay? At the fruits, the legumes, and the grains. Yung vegetables, it was only added after the fall of man. Okay, so yung mga halaman na nagkakabunga, nagkakabinhi, yun yung grains. At sa bawat butil ng grain, kagaya ng bawat butil ng palay o ng trigo, mga kapatid ko, di ba? Iyan ay kompleto ng lahat ng phytonutrients. Doc Aris, Major Aris, ano po? Kompleto ng lahat ng mga phytonutrients o plant nutrients, mga kapatid ko. Okay? Yung kanyang loob, yung kanyang outer covering, kung sa palay yon, kung sa bigas yon, yung ano ba yung term na ginagamit doon? Medyo Rice bran, Doc, rice bran. Ha? Rice bran ba yung pinawa? Yeah, yung pinawa na bigas or unpolished na bigas. Kumbaga yung bawat butil ng palay, sa Tagalog ang tawag doon ay pinawa. Sa Bisaya, hindi ko alam kung ano ang tawag noon. Pinawa din ba? Okay. So bawat butil na yan, mga kapatid, ng grain, may tatlo yan na part. Yung germ, yun yung tumutubo, no? Pagka inilapag mo sa lupa yan, tutubo yan dahil doon sa seed of life, yun yung germ. Ngayon, yung outer covering na kalimitan, ang kulay nun ay brown, mga kapatid ko, na pagka giniling mo yan, yun ang nagiging darak. Mayroong term doon nalimutan ko na lamang. At pagkatapos yung laman, yung loob, na ang ating mga bigas ngayon, yung mga white rice, ay halos yung loob na lamang yon. Pero yung outer covering, mga kapatid ko, at saka yung germ, pagka pinalis mo yung bawat grain, nawawala na yon. Naunawaan niyo po ako? Hello? Sabi sa'yo, Doc, ako. Yeah, Yes, maliwanag yes, po ba? Binlog. Body. Okay. O, sige. So, kung maliwanag, edi mabuti. Okay ha? Maganda yon, ano? Maganda yung nangyayari ngayon. At nakikita yon. So, smart carbs, kuminsan kasi pagka tayo ay magbibigay ng lecture, invited tayo magbibigay ng lecture, mag-isip tayo ng yun bang kung sa internet, kung sa kung sa Messenger, kung sa Facebook yan, clickbait, yun bang ang tao kaagad makuha yung kanyang atensyon para kanyang i-click
at kanyang panoodin yung ating reel o yung ating video o yung ating pinopost. So pagka tayo po ay nandoon na sa community, nasa field na tayo, at tayo po ay magbibigyan ng lecture, mag-isip kayo ng mga title ng lecture na makakakuha kaagad ng atensyon. At ang halimbawa dito ay ito na nga yung aking ginagamit ngayon, the smart carbs. Yung smart carbohydrates. Whole grains lang dito mga kapatid ko. Alright? O sige, tuloy tayo. Now, an ancient Ayurvedic proverb says, if diet is wrong, medicine is of no use. But if diet is correct, medicine is of no need. Okay? So talagang hindi talaga kailangan, hindi gamit, hindi kailangan ang gamot kung yung ating pagkain ay tama. Okay, mga kabadid. Okay? At kung ang ating pagkain ay mali din, yung gamot ay wala din, itatama natin yung ating pagkain din, mga minamahal ko. Okay? So maganda itong proverb na ito ng mga Ayurvedic practitioners. Now, smart carbs. Paano natin magiging magawa na yung ating carbohydrates, mga kapatid ko, ay smart or maganda or mabuti or nutritious? Kumbaga, pag sinabing smart, ang kahulugan dito sa nutrition ay nutritious. Di ba? Nakakalusog, nakakabuti sa atin, nakakabigay energy, lakas, nakakalaban sa mga karamdaman. Okay. Paano natin magawa ito, mga kabadid ko? Okay? So ito yung ating outline ngayon. Smart carbs, yung listahan ng mga smart carbs, pagkatapos yung the carb continuum, at saka finally po yung ating conclusion, mga kabadid ko. Alright. So ano yung smart carbs? Yung smart carbs, mga kabadid, or the whole grains, diba? Yung buo, hindi process. Pagka sa bigas ito yung brown na bigas. No? Hindi ito yung white rice, mga kabadid, but the brown rice. Kung sa tinapay naman, ito yung brown bread. Okay? Hindi ito yung white bread. Kasi yung white flour, wala na yung sustansya gasino. Yung white rice, wala na rin yung gasinong sustansya. Masarap kainin, of course, kasi malambot, very soft, mga kabadid ko. Alaala ko yung aking kaibigan na kami ay para bang ako ay natutuwa sa kanya dahil sa siya ay hypertensive, siya ay diabetic. So aking nag-share ako ng ganito ang diet, siguro maganda ang rice mo ay unpolished, siguro maganda yung tinapay mo ay di yung mga brown bread. Ay, talagang nakasimangot sa akin. Nang sabi sa akin, matigas naman kainin yun. Diba? Yung brown rice daw ay pinaway, matigas kainin. Yung brown bread naman, matigas kainin. Sabi niya, dinabaling mamatay. Dinabaling hindi ako gagaling. Basta ako'y nag-i-enjoy sa pagkain ko. Well, yun ang kanyang diba? Wala tayong magagawa. So, okay lang. Hindi ko alam ngayon kung siya ay buhay pa. No? But we are of the same age, mga kabadid. Okay? So, yung asukal din, yung brown sugar, mas nutritious yan. Ikumpara mo dun sa white sugar, mga kapatid. So, pagdating sa nutritional science, yung may kulay, yun ang siyang maigi. Yung mga puti, hindi yan maigi, mga kapatid ko. Siguro pagdating sa kulay ng ating balat, tigit sa mga dalaga, maganda yung maputi. Pero pagkain, mga kabadid, hindi yan totoo. Diba? Kasi yung mga may kulay na pagkain, the smart carbohydrates, they are the ones that promote health. Diba? At slow digesting din yan. Alam mo, pagka sinabing slow digesting, mayroon tayong tinatawag sa nutrition na term na yung ating blood sugar ay biglang tataas. Di ba?
yung ating glycemic index, mga kapatid, no? Now, pagka mataas ang glycemic index, mga kapatid ko, ang resulta niyan, yung ating blood sugar, biglang tataas. Ano? Kaya nga, pagka kayo'y diabetic at kayo kakain ng white rice o white bread, o kayo ay iinom ng soft drinks, mag-test kaagad kayo ng inyong dugo, makikita doon, biglang tataas yung inyong blood sugar level. At hindi maganda po yon. Hindi maganda, mga kapatid, yan. Yun ang epekto ng not so smart na carbohydrate. Ito sabihin, yung refined carbohydrates, refined flour, refined bread, white rice, refined flour, biglang sushoot yung inyong blood sugar, mga kapatid ko. Alam nyo, mayroon kaming kapitbahay na from South America nung ako'y nasa Ayas. Ang kanyang kapatid ay diabetic at kanyang dinalaw sa Amerika. At siyang nag-intindi nung siya ay nandoon. Araw-araw, yung kanyang kapatid na yon kumukuha ng tinetest ang kanyang dugo. Nagtaka yung aming kapitbahay sapagkat mayroong araw na bigla na lang yung blood sugar ng kanyang kapatid ay biglang mataas. Pero araw-araw naman, pag ito'y nag-check ng kanyang dugo, ay okay lang, normal lang. Then kanyang tiningnan yung relativity o yung relationship. Doon sa kanyang kinakain, kung bakit sa araw na ito, biglang tumataas yung kanyang blood sugar. At alam niyo, mga kapatid, ang kanyang napansin, ang kanilang bigas ay brown rice. Pero kung minsan nauubusan sila ng brown rice. Kaya ang ginagawa nila, bumibili sila ng white rice at pagka ang kinakain noong diabetic na kaibigan, kapatid ng kaibigan namin, ay white rice, yun yung mga araw na pagka nag-test ng kanyang dugo, biglang sumushoot yung kanyang dugo. Mga kapatid, yung blood sugar tumataas. No? Yan. Ngayon, pagdating sa smart carbohydrates, unpolished rice, brown bread, mga kapatid, yung mga whole wheat na mga tinapay na yon, ito ay slow digesting. Ito ay mabagal na nagiginigiling ng ating katawan. At sapagkat mabagal ang paggiling nito, hindi kaagad-agad na-absorb ng ating katawan yung end product ng carbohydrates, which is glucose, mga kapatid ko. Kaya nga hindi nagsushoot kaagad yung blood sugar level. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid ko? Hello? Pagka hindi kayo mag-hello, hindi ako Yes, Doc. Yes Yes po. po. Yes po, Doc. Yes po. gusto kong malaman kung kayo ay tunog na. Naka-mute kami. Oh, good. No? Gusto kong malaman kung kayo ay gising pa. Okay? Slow digesting. Kaya pagka kayo ay diabetic, mga kapatid, the more na kailangan natin ang smart carbohydrates. And one thing more, aside from being health promoting at pagkatapos slow digesting, kaya nga, pagka smart carbohydrates, yun yung mga term na ginagamit natin. Uy, mabigat sa tiyan, di ba? Pagka yung kinakain mo ay mais, mabigat sa tiyan. Pagka yung pinawa na bigas, brown rice, mabigat sa tiyan. Bakit po? Kasi mabagal itong natutunaw, dahan-dahan ang release nito, mga kapatid ko, ng kanyang mga nutrients. Kaya nga, hindi ka kain ng kain. Pero pagka ang pagkain mo ay white rice, kakakain mo pa lang, maya-maya gutom ka na. Bakit po? Abay, natunaw ka agad eh. Di ba? Natunaw ka agad. Yun ang problema natin. Okay? So, at pagka diabetic ka, mga kapatid, natunaw ka agad, ay ang problema mo, hindi nagpo-produce ng insulin yung iyong pancreas, ay di patay na, nanghihina ka na, kasi sobrang dami ng taas ng blood sugar sa circulation mo, sa dugo mo, hindi naman yung adverse effect ng diabetic, mga kapatid ko. Okay? Now, the third, which is also very important, yung mga smart carbohydrates,
maraming mga nutrients. Nandoon lahat. Okay, for example, yung ating rice. Yung pagka nagiling na ito at white na yun mga kabadid ko, yung white na yun ay plainly carbohydrates lang yun. Pero yung outer covering ng ating rice, ng ating bigas, na ito'y nawawala, nasisira due to the process of yung paggiling, no? Ng pagkain ng ating bigas. Mga kabadid ko, kaya nga'y puti na, nawala na yung brown. Yung outer covering na very fine, na para siyang silupin, yun ang siyang mayaman sa vitamin B complex. Vitamin B1, yung B2, at the rest of the other vitamins and minerals. Punto lang sila. At yun na yung naka-open ng microphone kasi nadidinig ng klase. Okay. So, nutrient rich. Hindi ba? Kaya nga, hindi mo na problema yung ikaw ay mag-vitamins pa. Eh, bakit mag-vitamins ka pa? Ang mahal-mahal ng vitamins. Magsisentrum ka, ikaw ay bibili pa ng mga mamahalin na mga gatas para ma-supplyan ng katawan. Hindi na. If we eat smart, mga kabadid, and we eat smart carbohydrates, the body also is supplied by a lot of nutrients, the vitamins and the minerals that are in the food. Pero pagka ang pagkain natin ay not very smart carbs, mga kabadid ko, yung white rice, mga white bread, ayun, walang mga nutrients yun. Okay? Walang gasino mga nutrients, very minimal. Okay? So, ang smart carbohydrates, kung ito man yung fuel ng ating sasakyan, ito ay high-grade fuel. No? Kung baga, ito mga kabadid ko, ang kanyang octane ay 98. No? Nakakasubok na siguro kayo yung, siguro naman lahat tayo may mga sasakyan na. Alaala ko nung ako yung una pang nagkakotse, bakit kaya pagka yun ang aking ginagatong sa aking kotse, puputok-putok? Mataas ang octane, 95, pataas, medyo mas mahal lang, pula yung gasolina. Okay. Kaning mion. Okay, paki-mute lang po yung pula sa imong microphone. Okay. Sige. So pagka ang ating gasolina ay mataas ang high grade, suwabe, lipad-lipad. Tantangon ning pula. Yan. Okay? So ang smart carbohydrates, mga kapatid ko, ay high grade fuel. At itong ating katawan, kailangan ito ng fuel para tayo ay malakas parati, hindi yung umaga pa lamang nanghihina ka na. Di ba? Yun ang minsan ating karanasan at ating tandaan, mga kapatid. Yung mga nutrients, hindi yan nagagamit ng ating katawan. No? Mayroon yung tinatawag na synergistic effect. Mayroon yung mga vitamins, mga minerals, mga enzymes, mga hormones, no? Na kailangan para magamit ng ating katawan. Okay? So, mayroon kang ng carbohydrates. Pero kung wala ka namang mga B vitamins, hindi yan na metabolize ng ating katawan na ko-convert into energy. Yun ang siyang problema. Busog ka, marami kang kinain, pero mahina ka kasi yung pagkain mo ay salat or kulang sa sustansya kasi ang kinain mo ay refined carbohydrates. Hindi high-grade fuel, mga kapatid. Kung sasakyan yun, mahinang klase yung iyong diesel, yung gasolina, puputok-putok yung inyong sasakyan. Okay? Ang ating katawan ay maganda ito na machine. Parang isang makina din. Kailangan nito ang smart carbohydrates. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao.
Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng halaman na nagkakabutil, nagkakabinhi, yung mga grains na yan, ay huwag mong gigilingin, mga kapatid ko, at i-refine niyan para malambot kainin sapagkat maraming sustansya doon ang nawala at yun ay nakakaapekto sa ating katawan. Kaya nga yung nangyari, nag-vitamins tayo para lang mapunan yung nawala doon sa ating kinakain. I hope you get it. Naunawaan nyo ka mga kapatid? Maliwanag po? O sige. Yes po. Hindi na ako magtatanong kasi mag-open na naman kayo ng inyong microphone. Okay. So ano ang mga example? Halimbawa ng mga smart carbs, mga kapatid ko. Number 1, yung mga fruits. Di ba? Either fresh or frozen. Alam mo, ginagawa ko sa bahay ngayon. Kahit gumagastos ako ng dagdag kuryente sa amin, ako'y bumili ng freezer, chest type na freezer. Pagkatapos, kagaya noong last summer, maraming pinya. Sa Cavite, maraming pinya. Yung tig-100 ng pinya, pagka ako'y napadaan doon sa malapit sa taniman, pagka doon sa tindahan na, 200 na yon, 150 na yon. Pagka doon sa mga fruit stand ay 100 na yon. Pero doon sa mismong nagtatanim sa tabi ng kalsada, yan po ay mga 60, 50 lang yan. Ngayon, sinasabi ko sa kanila, okay, bibili ako ng 50 piraso. Pero tatawadan ko ng 25 lang ang isa. Ibinibigay mga kapatid yan. Kasi yun din yung kanilang binta doon sa mga malalaki mga tindahan. Isipin mo, pag nasa tindahan ka, bibilihin mo sa mall ka, bibilihin mo ng 150 to 200. Pero doon sa mga farmers, bibilihin mo ng 20 lang. Kaya bumili ako ng halagang 1,000 ng pinya na napakasarap mga kapatid. Binalatan ko, sinlice ko, inilagay ko sa loob ng freezer. Ngayon, anytime na gusto kong mag-shake ng pinya na mayroong saging, mayroon pang mangga, mga kapatid, anytime, ready, kukunin ko lang doon sa aking freezer. Kaya nga, fruits, ang mga prutas, is one example of the smart carbohydrates. Ano po? Either fresh, mas maganda yung fresh. Pero kung walang fresh, yung frozen will do. Tapos yung mga lamang lupa. Lamang lupa. Oo nga, lamang lupa naman yun, di ba? Yung mga kamuting kahoy, yung gabe, no, yung mga tubers. Lamang lupa yun, hindi yun mga nuno. Yan. Tubers. Root crops. Yan. Patatas. Yan ay smart carbs din. At saka yung kalabasa, yung plantain. Yung plantain, tawag yan doon sa Africa, sa Amerika. Mayroong isang klase ng kalabasa. Pero dito sa atin, yung kalabasa ba na parang na parang maliit lang, plantain ang tawag. Baka nalito lang ako. No? I'm sorry. Mali ako. Butternut pala yung sinasabi ko sa inyo. Yung plantain, para ito yung saba sa atin. Sa Africa, ang tawag nila doon sa ganong variety ng saging na parang saba kasi walang saba doon, nung kami nandoon, yun ay plantain. Cooking banana, mga kapatid. Tapos yung squash, kalabasa at saka yung butternut, yun yung aking nasa sa isip kanina, na parang para siyang mukhang bell, no? Yan. Yun ay marami din yung starch, mga kapatid. Yung mga ibang mga gulay, no? Na hindi masyadong watery, starchy, kagaya ng aking example dito, they belong to the starchy fruits and vegetables. Yun din yung okay. Yan na yun. Tapos number 4, mga kapatid, the whole, yung buo, or the minimally processed grain. Brown or wild rice, the slow cooking oats, rolled oats, no? Ako ay nasa mall, hinahanap ko yung rolled oats, mga kapatid. Huwag kayong bumili noong yung instant na oats. Okay, mas okay yung
ano to, hindi yung instant na, kundi yung madali lang ba? Madali lang lutuin, no? Pero mas maganda yun mga kapatid ko, yung rolled oats. Buo talaga siya. Okay? The buckwheat, the quinoa, hindi naman ito common sa atin. Yung quinoa, yung sprouts, yung grain, bigyan ko kayo ng sikrito. Wala naman kayong makita nitong mga ibang grain sa palengke, di ba? Pero subukan yung pumunta doon sa tindahan ng pagkain ng manok. At doon sa tindahan ng pagkain ng manok, doon kayo makikita ng halos iba't ibang klase ng grains. Mayroong sorghum, mayroong wheat, whole wheat mga kapatid. Doon ako bumibili. Doon ako bumibili. Pagkatapos, yan naman ay parehas lang din. Di ba? Hinugasan ko, ang sarap man din noong linugaw na sorghum, mga kapatid ko. Nung kami na sa Africa, mayroon sila doong mga flour. Pero yung kanilang flour ay hindi lang isang klase ng grain, kundi mayroong 3 klase, mayroong 5, mayroong 10 klase na iba't ibang grain. At giniling nila ng sama-sama yon, tapos kanilang ipinak mga kapatid ko, at ito ay multi-grain na flour for porridge, para lugaw sa mga maliliit na mga bata. Di ba? So, yung sikrito ko na yan, tandaan niyo yan. Pumunta kayo sa tindahan ng pagkain ng manok, doon kayo bumili, at nandoon yung lahat ng klase na available sa Pilipinas ng mga grains. Okay? Walang reaction kasi nakamute kayo eh. Okay ba? Very good. Very good. Amen. Very good. Doc, Okay, very sige, good. pwede magtanong, Doc. Sige, tanong po. Yun ba yung 7 kinds na sinabi nyo na pagkain ng manok? Yung may sorghum, merong wheat? Oh, actually, ang ginagawa ko yan, pagka puro grain, binibili ko yon. Hinugasan ko mabuti at nilulugaw ko yun mga kapatid. Mas masustansya yun, yung 7 grain. Opo, yung 7 kinds po. O, Yung 7 kinds na grains, yun pala. Pwede pa nalugawin yun, Doc? oh yes, pwede yun. Pwedeng lugawin. Di ba? Huwag lang Wow. siguro yung mga pagkain ng manok na powder na, kasi baka mayroon sila dong mga inilalagay na mga gamot. Huwag yun. Basta yung mga buo talaga ng mga grains, yun. Actually, yun ang binibili ko dati. Bibigyan ko pa kayo ng isang sikreto ha. Ginagawa ko dun sa 7 kind of grains o yung mga multi-grain, hinugasan ko yan, binibilad ko yan, pagkatapos ginigiling ko yan, inihalo ko yan sa harina, ginagawa kong pancake, hot cake. Inihalo ko sa tinapay, ginagawa kong multi-grain bread. Ay, nako mga kapatid. Wow. Nutritious ang aking tinapay, ang aking lugaw, nutritious din. Ang aking hot cake ay nutritious din. Ang aking cookies, multi-grain cookies, doon lang nanggagaling. Kasi there was a time na yung aking dissertation sana, sa aking doctoral sa public health, na ako na sa IUP, gusto kong dugsungan yung gap sa dissertation ni Dr. Estrada, na yung din ng public health department ng AUP, na ang dahilan kung bakit hindi kumakain ng tama ang mga Pilipino sapagkat walang available na mga pagkain. Tigit sa mga sabadista. Yung mga soy coffee noon, yung mga soya milk, yung mga tokwa, sa Metro Manila lang yan. Pero sa mga probinsya, walang available. Kaya nga, ginawa ko yung study, at ako naglibot. Bicol lang hindi ko napuntahan, dito sa mainland ng Luzon, yung Bicol lang hindi ko napuntahan, at ako nagsimula ng aking maliit lang na food production, at nag-start akong mag-deliver as far as Baguio, as far as Enlac mga kapatid, sa Isabela, yung mga lugar na yan. Maganda, kaso lamang sobrang laki ng gastos, hindi ko rin natuloy yung ganon, at ako'y natatakot din, baka sakaling malimutan ko na ako'y pastor, at ako'y yumaman na ng husto dahil sa food production na yan.
Narinig ko kanina kay Doc Aris, di ba? Itanim mo ito, alagaan mo ito, baka yun ang siyang dahilan na magiging milyonaryo ka. Natakot ako, Major Aris. Kaya nga, hindi ko na tinuloy yon. Hello? Walang reaction? Yes, Doc. Mayroon akong tanong, Doc. Nakamute kami, Doc. May tanong po, tanong. Yeah. Yung sa feeds kasi nakalagay sa sako, pwedeng bilhin maraming mga mixture of beans. Pagka buo yung mga beans, bilhin ninyo. Pero pagka mayroong mga process na, kasi mayroong mga pagkain sa manok na na-process na nila na iba na ba ang itsura ba, ay huwag yun. Mayroon ng parang mga noodles na iba, pinaprocess na nila, ay Yung huwag ginilo. yun. Yun. Pero pagka yung puro beans, puro grains talaga, okay po yun, okay yun. Kasi may mga sunflower kasali. Ay di mas maganda kasi mayroon na siyang grains, mayroon pa siyang seeds. Nakuha niyo po? Wala namang amoy pero dahil sa manok sa pagkaalam ko Mindset lang yon. Mindset lang yon. Okay, thank you. Mindset lang yan. Kaya ang ginagawa ko, ganun din ang aking mindset noon, baka ako'y tumilaok nito. Sabi nga nung aking diinan, nung nanay ni doktora, ni Mrs., nung ito'y dumalaw sa amin, at ang aming hapunan ay nilugaw ng iba't ibang grains na binili ko doon sa tindahan ng manok. Sabi sa akin, ako'y uuwi na. Baka ako'y magtagal pa dito. Ako'y titilaok na. ako'y tawang-tawa, mga kapatid. Kasi po, binibiro ako nung aking binan. Baka daw tumilaok na siya kasi yung aming pagkain ay pagkain ng manok. Kasi sabi niya sa akin, saan ka bumili nito, Pastor? Ay din sabi ko, ayokong sabihin, pero sinabi ko din. Sabi niya, talaga? Pwede pala yon. Alam mo naman yung mga sinaunang mga tao. Okay, so ayos po ba? Ayos yung sagot? Yes, Doc. Okay. Okay, sige. So, ang ikalima dito, mga kapatid, na listahan, example ng smart carbohydrates ay yung mga beans at mga legumes. Di ba? Kung inyong titingnan, punta kayo sa internet, sa Google, inyong itype yung munggo, tapos munggo and nutritional value, inyong makikita, mga kapatid, na ang mga beans at mga legumes na yan ay halos hindi naman nalalayo, pero parang kalahati ay carbohydrates at kalahati ay protein ang kanyang content. Kaya nga, kompleto na yan eh. Yung mga beans, ako nga, kumakain nga ako. Pagka ako'y ayokong mabusog ng husto at gusto kong maalis yung aking kakaunting tiyan, mga kabadid, kumakain ako ng munggo lang, as is lang munggo at mayroong malunggay, mayroong talbos ng kamuti, wala ng kanin. Sabi ko lang doon sa aking asawa, huwag mo mami aalatan kasi masarap yan kainin ng pag maalat na ay maghanap ka na ng kanin. Pero pag kayong medyo matabang, enjoyable kainin niyang nilaga ng iba't ibang klase ng beans. Ang munggo, mayroong green, mayroong yellow, mayroong pula. Yung white beans, yung bitsuela sa Bisaya, mayroong puti, mayroong pula din yan, mga kabadid. Mayroon ding itim na mga beans, yung mga copies at iba pa mga klase na iba't ibang klase. Walang limit ang pagbili nito. O sekreto naman. Saan kayo bibili? Huwag kayong bumili sa mall, ang mamahal ng mga beans, mga legumes. Bumili kayo ng beans doon sa tindahan ng bakery supply. Yung ibang mga bakery supply, may mga tindahan sila ng mga beans, mga kabadid. Doon kayo makakabili ng marami na yan. Dito sa Luzon, sa Divisoria, marami. Doon ako bumibili dati. Pero, dyan sa Balibago, kasi kami ay nandito sa AUP party, mga kabadid, ang bahay. Pagpunta ng Balibago, may nakita ako isang araw, bumili ako ng harina doon sa bakery supply na tindahan. Aba, maraming mga beans na sari-sari. Aba, ang mura lang. Yung bitsuelas, 80 lang ang kilo. Pero sa mall, yung 40 grams ng beans ay nasa mga 60 na.
O magkano ng 1 kilo noon? O di kayo yung 20 grams, nasa mga 60 na. Ay halos umaabot ng 200 ng 1 kilo. Doon kayo bumili. Okay? So maganda ito mga kabadid. Okay? So smart carbs, tapos yung halimbawa ng mga smart carbohydrates. Okay, so ito yung mga halimbawa, di ba? Na mga larawan. Okay, mga kabadid. Yun din yun. Puros mga makukulay. Huwag yung walang kulay kasi yung walang kulay, na lang yan. Yun lang yung asawa lang natin pagka maputi, magandang tingnan. Pero pagka pagkain ay hindi. Di ba? Hindi yan magandang tingnan. Alright. Sige, tuloy tayo. Ano naman yung mga refined? Not so smart carbs, mga kabadid. Dito, ang mga not so smart carbs, ito yung mga refined. At hindi lang refined, ito yung na-process na at mayroon ng asukal na kasama. Refined and sugary. Kagaya ng mga pastries, cakes, yung mga muffins, yung mga cupcakes, yung mga cookies, at saka yung mga bars. Di ba? Kahit mga nutritional bars, marami na rin yung asukal. Yung mga sweets, yung mga candies, yung mga chocolate, etc. Yung mga sweet drinks, mga soft drinks, yung mga fruit juices, mga kabadid. Okay? Huwag na huwag, lalo tigit yung mga sports drinks. Alam mo yung sport drinks? Alam mo yung, huwag nyo akong ano ha, ako'y merong Po, mga Red Bull, mga kaibigan, energy drink. may kaibigan ako, kilala ninyo. Sobrang taas ang kanyang posisyon. Pero halos kasing edad ko. Pero siguro around 4 years ago namatay na siya. He died very young. Okay? Mataas ang posisyon, Pilipino, galing Mindanao. Okay? Kasabay siyang namatay ng kanyang driver. At akin niyang tiningnan kung bakit. Birthday Nung girl. ako'y nagtanong-tanong, alam mo itong mga pastor at mga direktor, mga presidente, example, dito sa Luzon, o ikay nasa Pasay, ikaw ay direktor, ikay secretary, treasurer, presidente, bebiyahe ka, Biyernes ng gabi pupunta ng Bicol. Bebiyahe ka, Biyernes ng gabi pupunta ka ng Baguio. Pupunta ka ng Cagayan Valley ng Santiago City. Pupunta ka ng Batangas. Aba, mga kabadid, 8 oras, 10 oras na mga biyahe yan. Walang tinulugan. Nakuha nyo? Kinabukasan, magsisermon ka pa. Okay? Alam mo, ang ugali nung kaibigan ko na yan, kaklase ko, kasabay kong nag-graduate, mga kabadid, umiinom ng mga sports drinks. In the like of yung mga Sting. Alam mo yung Sting? Energy drink. Yeah, yung mga energy drink na yan. Mga Cobra na yan. Pati Ay yung di nagkaroon ng cancer sa dugo, mga kabadid, at hindi malaman kung ano ang dahilan. Well, I don't know kung yun talagang dahilan, pero sabi ko sa inyo kanina, people are not dying today because of diseases, but people die today because of the way we live. So sa ating pagkain, yung driver niya namatay din, ganun ding sakit, mga kabadid ko. Okay? So nakakalungkot isipin yung ganung mga bagay-bagay. So sweet drinks, hindi dapat tayo umiinom niyan. No? Ako katastasan, pa ako'y naggabiyahe, ang iniinom ko, kung talagang di maiwasan, mga kabadid, ay yung talagang yung tawag doon, yung kapit talaga na coffee beans talaga ba na ginigiling talaga. Nasubukan ko na yon kasi ako'y parating na sa kalsada. Try ko yung mga 3-in-1 na kape. Abay, hindi maganda. Yung Red Bull, matindi yan, mga kabay. Kinabukasan, once ko lang na-try yun, kinabukasan, gising pa rin ako. May sinundo ako from Santiago City sa Isabela sa Naiya at pabalikan. Kinabukasan, gising pa rin ako pero yung aking laman, nanginginig. Sabi ko, hindi na ako iinom nito uli. Talagang matindi. Matindi, mga kabadid.
Yung mga 3-in-1 ng mga coffee, 2 araw lang, sumasakit ang ulo ko at ako'y nagsusuka na. Ganoon yung aking epekto na yan. Pero itong mga, mga, kumbaga yung puro talaga na coffee bean, kung hindi maiwasan, yan ay nandyan sa mga 7-Eleven, yun, makaisang lagok, 2 lagok mga kabadid. Ako nagigising na, yun ang aking, kumbaga, resort kung talagang kinakailangan kong gising. Di ba? And also, other example sa mga not so smart carbs, yung mga sweetened dried fruits, banana chips, yung mga barbecue na saging, yung mga maruya na yan, pwede mo naman kainin yan ng as is na hinog. Ay bakit lalagain pa? Bakit hiwain pa, lalagyan ng asukal, pagkatapos deep fried pa, di marami na doong mga hindi na tama. Okay? So mga kabadid, mas natural, mas maganda. Kumbaga po yung foods as grown from the soil, yun po ay mas mainam, mas maganda. Okay? So yung mga not so smart carbs are the processed carbs, mga kapatid. Okay? Anything that is processed and comes in a bottle, nasa bote, in a bag, Tetra Pak, or nasa box, mga kapatid ko, yan po ay not so smart carbs. Pagka hindi mo alam, hindi mo nakita sa kanyang natural na kalagayan, mga prutas, mga legumes, mga kapatid ko, yan ay hindi na smart carbs. Refined na yan, sugary na yan. Pagka kagaya nitong sa grocery at nakapak ngayon mga kapatid, hanggat maaari, iiwasan natin ito. Hindi tayo bibili ng ganito. Di ba? Kung bibili ka naman yan, very seldom lang. Ako, talagang pagka naglo-long drive lang, at yung mga anak, Daddy, pwede ba tayong bumili ng mga chicheria? That is the only time that I allowed them to eat chicheria pagka nasa long drive. Para bang katuwaan lang. Pero yung lifestyle mo na mga kapatid ko, iwasan talaga natin ito. Because refined carbohydrates have almost no fiber or beneficial nutrients. Yung mga smart carbs, mga kapatid, okay? Unlike smart carbs, they subtract value from our bodies. Kumbaga, instead na makatulong sa ating katawan, nababawasan pa. Siguro naalala nyo yung mga ibang mga lekturang pangkalusugan, na pagka isinilang tayo ay para bang kasabay noon, parang mayroon kang isang malaking halaga na nakadeposito sa bangko. Pero yung halaga na yan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung ating kalusugan, vitality, the vital health, para yung pera na nasa bangko, we can only withdraw, mga kapatid, but we never can deposit. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, pwede lang bawasan, pero hindi mo yan pwedeng dagdagan. Pwedeng magbawas ka ng mabilis, mga kapatid, pero sandali po ha. Kukunin ko lang itong call, mga kapatid, sandali lang. Okay. Nak? Sandali na ka, may klase ako ha. Can I call you back? Kamusta lang ako sa inyo. Nandyan sa'yo sa kisa sa'yo. Oo, sa kanya kami na. Si Mami. Nandito. Tawagan mo si Mami, nasa taas. Ako dito sa labi ng dagat. Okay po. Okay, sige. Bye-bye. Okay. So, itong not so smart carbs, mga kapatid, balik doon sa aking halimbawa, pwedeng mag-withdraw ka, the more, the often you withdraw money from your bank, mabilis ma-deplete yun. At yung buong vitality na yan, yun yung ating lifespan. Kaya nga mayroong mga tao na namamatay ng 40 pa lang, ang iba namamatay ng matagal, 100 taon. Yung namatay ng mahabang buhay, mga kapatid, yun yung mga tao na maingat sa kanilang katawan, hindi nila inaabuso,
wini-withdraw nila ang kanilang vitality ng unti-unti. Pero yung abusado sa katawan, for example, ang pagkain ay not so smart carbs parati, soft drinks, mga cookies, mga cakes, mga kapatid ko, itong mga bagay na ito, then we withdraw so much and very often sa ating bag of anong tawag doon, vitality. Nakuha niyo ko mga kapatid ko sa aking ilustrasyon? Hello? Naunawaan niyo po yung aking ilustrasyon? Yes, Doc. Okay. So, sabi dito, they subtract value from our bodies. So instead na ang ating katawan, hahaba ang buhay natin, pero pag ang ating pagkain ay refined and sugary, this kind of food subtract value from our bodies. You don't feel full, hindi ka nabubusog, di ba? Maari sigurong satisfied ka, and you are neither well nourished. Busog ka na, pero gusto mo pang kumain. Yun ang masama sa mga refined and sugary foods, mga kapatid. Okay? And often you want more. Kumbaga yung appetite mo matindi. Okay? Sabi dito, leave these foods for special occasions. Paki-mute uli po. Paki-mute uli yung mga naka-open ang microphone. Okay? Leave these foods for special occasions. Open ka na naman. During parties, during birthdays, mga kasalan, ano po, doon ka lang mag-enjoy. Pero yung araw-araw, linggo-linggo, hakain ka nito, mga kapatid ko, well, maraming problema tayo. No wonder ngayong mga panahon, marami ang dinadialysis. Sira ang kidney because of the poor kind of food that we are eating. We put inside our bodies. I hope you get what I mean. Okay? Kasi mahalaga itong bagay nito, mga kapatid ko. Okay? Marami ang siyang na-stroke. Marami ang siyang na high blood. Marami ang natake sa puso. Marami ang siyang mga fatty liver because of the kind of food we eat, mga kapatid. Eat them slowly and enjoy them during special occasions lamang. So, simply, kumbaga to conclude, the smart carbs, they have more value. Kumbaga, mahalaga ito, mamahalin ito, mga kapatid, because they contain more fiber and they contain more nutrients. At ito yung mga whole foods na hindi processed. Yung mga not so smart carbs, yung less ang value because they have less fiber and fewer nutrients. At ito yung mga process na mga pagkain, mga kapatid. And my suggestion, my advice is always look, parati ninyong bibilihin, kakainin, mga kapatid, yung mga pagkain that add more value to your diet. Yung nag-a-add ng value, binibili mo na nga, pero hindi naman nakakabigay ng mabuting kalusugan. Wala din. Okay? So, kumbaga sa ating ilustrasyon, yung sa itaas, you eat more of this. At yung sa ibaba, donut, yung mga cookies, yung mga pastries, yung ice cream, you eat less of this. Okay? When in doubt, ask yourself, do these carbs add value to my body? At pagkang sagot ay yes, mga kapatid, then that is your choice. My health, okay? Ang kalusugan ko, my health is my choice. Kaya pagka tayo po ay may sakit, walang ibang masisisi kundi tayo din. At kung tayo man ay malusog, mga kapatid, it is because that is your choice. Yun ang iyong pinipili. Yun ang iyong ginagawa. So yung carb continue, mga kapatid ko, we don't actually believe in good or bad food. Kaya pagka nagtuturo tayo, huwag yung sabihin, masama yung pagkain na yan para huwag ma-discourage yung mga tao. Okay? We don't believe in good or bad food, mga kapatid. We believe in being just a little bit better
one step at a time. Kaya nga ginamit natin ang term na smart carbohydrates and not so smart carbohydrates. So, a little bit better. Improve ng improve. So ngayon, tutukso pa tayo, okay lang yan. Okay? Today, just think how you can make your carbohydrates just a little bit smarter, mga kapatid ko. Siguro, maring magsimula siguro kayo, once a week, mayroon kayong brown rice. Ganun lang. Tapos, next week, ay di, next month, ay twice a week na. Hanggat eventually, at the end of the year, ang inyong lamesa ay puro na brown rice ang pagkain, mga kapatid. Okay? So, how could you move just one step better along the continuum towards healthier options? Paano natin ito magawa, mga kapatid ko? Well, one step at a time. Sabing atin ngayong gabi, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in good health, diba? Even as your soul prospers spiritually. Huwag niyong gawin kaagad-agad lahat kasi that is a formula for failure. Inyong gawin, mga kapatid, isang bago na practice siguro in 2 weeks or in 1 month time. Isang bago. No po, pagka inyong na-master na yan, inyong dagdagan naman ng isa the following month. Huwag yung lahat-lahat isasabay ninyo, magbago kayo. Again, that is a formula to fail. At ayaw natin na tayo po mag-fail. Gusto po natin na tayong lahat ay magiging tagumpay sa ating ginagawa. Whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon ngayong gabi, mga kapatid. Sana po dito sa ating pag-aaral, mayroon tayong napupulot na makatulong sa atin at ating magamit din upang makatulong tayo ng higit pa sa ibang mga tao. Otherwise, God bless us all. Amen. Doc. Doc John, thank you. Thank you po. Okay, thank you po, Doc John, sa Salamat. Praise God po. Purihin ang Panginoon. Oh. Salamat po, Doc. Magandang leksyon. Talaga nga pong pagkain ay Doc. medisina. Yeah. Yan po ay yung po pagkain talaga ay gamot, mga kapatid eh. Diba? So, kung wala pa yung sakit, prevention. The food. Kung mayroon na, gamot na siya. Tama. So, thank you very much, Doc John, for that. So, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aaral dito pa rin sa ating phytoscience. At nawa ay hindi lang po tayo hanggang sa pakikinig, mga kapatid, kundi may apply din natin ang mga principles dito. Hindi lang po sa nutritional science, no? Yung mga functions ng ating katawan, no? Yung mga natutunan natin sa anatomy and physiology ni Ma'am Kalim, no? So, huwag niyo kakalimutan kasi malaking bagay yan. Para pag pinagsama-sama na natin, ay yun po ay makakapagbigay sa atin ng authority, yung knowledge na talaga kinakailangan para tayo maging effective na mga medical missionaries. At tayo, yung ating dito, Doc John, ay meron din po tayong subject on pathophysiology. At meron din po tayong pharmacology. Meron din pharmacognosy. So, kailang medyo ating doktor, ating pathophysiologist, talaga ay medyo nagkasakit at hindi na po siya nakasama sa atin.
Tayo po'y sa kasalukuyan naghahanap para mapagpatuloy natin ang ating subject sa pathophysiology. Yes, pathophysiology at saka yung pharmacology. No? Kasi kailangan natin dyan, sila talaga yung mga physician ang ating taga-lecture. No? At tuloy-tuloy lang po ang pag-aaral, mga kapatid. Kasi ang alternative medicine ay napaka-importante din po nating patuloy na alamin. No? Kasi ito po yung pinaka-the best na alternative kaysa sa synthetic drugs. Kaya ang tawag din is alternative. No? Alternative. Pero kung totoosin, actually, ang mga medicinal plants hindi po siya alternative eh. Bakit po? Bakit? Ano sa palagay nyo na bakit sinasabi ko na ang mga medicinal plants ay hindi alternative medicine? Okay. 10 points. 10 points pa. Kasi po, hindi siya alternative kasi for cure. Bakit hindi siya bakit ang mga medicinal plants ay hindi alternative medicine? Kasi natural po siya, Doc. Kasi natural po siya, Doc. Dahil natural. Natural medicine. Pwede. Natural medicine. At saka gamot siya na yung gamot, Doc. Yung alternative, yung ginawa pang Alternative kasi po ay pang lang yun. Pang support. Yung alternative, pang support lang. You have points. You have points. May points kayo, mga kapatid. And dahil meron kayong point. No? Kasi ang synthetic drugs, yun talagang alternative. Alternative. Kasi huli na yun eh. Ang original ay yung medicinal plants. Yun ang original. Wala namang alternative. Alternative na nauuna. Na bigas. Alternative yung nauhuli. Kaya ang tawag is alternative eh. Dahil yung nauna yung original. Kaya sa akin lang naman yan. No. Pero sa medical world, sila yung original. Ang medicinal plants ang alternative. Tama. Pero gawa ko siya ng medicine, Doc. Katotohanan, yung natural, yung original, yung medicinal plants na hindi nag-ano ng process. No. Natural. Nature's way, kumbaga. No, nature's way. Yes. Natural. Sige po, mga kapatid, no? Thank you very much for your attendance at nasa inyo kalimutan. 10 points na. 20 points. Your Okay. attendance will be point. Pag-pray natin ng ating magazine, mga kapatid, na konting nasa October 31.
distribute. Kasi kung po yan basta journal. So ay malaking ay tutulong ng mga internet. So, ihahabol talaga natin yan. Yan sakto. Meron tayo mga expenses sa December. Para sabi mga kapatid, hindi daw pwedeng maabutan ng New Year ang utang. Okay. So, para pag-update ng New Year, wala tayong backlog sa financial. Para pagpasok natin sa New Year, meron tayong peace of mind. Okay lang po ba mga kapatid? Opo, Dok. Parang isa lang yung nag-oo eh. Ano nangyari sa chat niyo? So, yan po. At play natin ang mga Yes, sir. Ayos kayo. Isyo. So, sa Sunday is 15, no? Tama po ba? Opo, Dok. 15 yung Sunday. Isyo. Yan ba ang ating tubig sa ating gabi? Better back. Meron din tayong ating tubig. Dating kalimutan. Graduation. Kaya po kung makapag-pray dyan, Hello, Doc. Ang record hindi pa na-stop. yeah. Record pa, hindi pa na-stop.